katotohanan. Inilahad ng mismong tindera. 1,000. Kunin ko muna yung bayad kasi marami kasi nangyayari sa Oo. Nanawagan po ako sa mga lahat ng nagpakalat sa video ni ate. Ito po siya, oh. Yan yung video na yan. Kunin ko muna yung bayad kasi marami kasi nangyayari. Kung sino po yung mga nakapagpanood niyan, at saka yung may hawak ng video, please pa-delete na lang po kasi Ano nga bang kinalaman ng sikat na host na si Willie Revillame sa viral na video ngayon ng isang netizen? Kamakailan lang ay trending ang video ng isang tindera kung saan makikita ang customer na nais magpa-cash in ngunit walang ibinibigay na pera. Dahil uso na ang panloloko ngayon lalo na pagdating sa pera, ay vinidyohan ng tindera ang tila panloloko umano na nais gawin ng isang babae. Pilit umano itong nagpapa-cash in ng 5,000 pesos at ibibigay na lang daw ang pera kapag nasend na. Pero dahil magaling din ang tindera ay hindi siya nagsisend sa GCash hanggat walang ibinibigay ang babae. Dahil dito ay samot-saring pambabatikos ang natanggap ng babaeng customer. Bonak yan, kahit saan ka magpa-cash in, payment muna bago send. Akala niya maisahan niya yung tindera, pag nasend yung cash in di pa nagbayad. Tapos aalis na yan, tatakbo na. Bulok ka talaga, mag-cash in kahit saan ka pa pumunta, di pwede yung ganyan. Ngunit makalipas lang ang ilang araw at mag-viral ang video ay nais nang ipabura ng mismong tendera. Bagamat nabura na niya ang video na post niya, mayroon na kasing nag-download na iba at nagpasa-pasa na. Ito ay dahil nakausap niya umano ang babae at biktima rin pala ng nagpakilalang staff umano ni Kuya Will. Minamadali siya na magbigay ng pera para ma-process yung 350,000 na napanalunan daw niya. Na-post ko sila kasi kahit sino naman iisipin na scammer. Wala naman kasi akong idea na ganun pala nangyari sa kanya na na-scam lang din siya. 350,000 daw kasi ang napanalunan nito matapos magkomento sa Facebook page ng show ni Kuya Will. Pero bago niya matanggap ay kailangan niya muna mag-send ng 5,000 na processing fee. Dahil dito ay humingi rin ng pasensya ang tindera dahil nahusgahan niya daw agad ang babae. Pero mabait daw pala ito at sadyang biktima lang din ng panloloko. Hindi naman malinaw kung nakapag-send ba talaga ang babae sa scammer na nagpakilalang staff ni Kuya Will. Sa kabilang banda, isang ina naman sa Cebu ang talagang naloko ng nagpakilalang staff din ni Kuya Will. Umabot nga sa 20,000 ang naipadala niya sa scammer para umano sa processing fee ng kanyang napanalunang 100,000. Ayon sa ina na may 3 anak, ang nais niya na lang daw ay maibalik ang pera niyang naipadala sa nagpakilalang staff din ni Kuya Will. Dahil mula pa daw ito sa savings ng kanyang mga anak at mga inutang sa kapitbahay. Noong October 2022 pa daw ito nangyari, pero ngayon pa lang siya nagpatulong dahil sinisingil na siya ng mga inutangan niya. Akala daw talaga ng ina ay nanalo na siya at umaasa na gaganda ang buhay nila. Ngunit kabaliktaran pa ang nangyari. Naway maging paalala ito sa marami sa atin na wag magpapaloko.